tinahayaang umusbong no ng natural ang samahan ni na Bimby at Raisa May sa halip na agad silang lagyan ng mabibigat na inaasahan. At isa sa publiko na parang gumawa siya ng sarili niyang pangalan. Hindi yung nakakabit siya sa pangalan ng kanyang ina. Nga nakikita no na plano po ng Eat Bulaga para kay Mr. Bimby Aquino at dito po kay Raisa May na magkakaroon po sila ng segment no dito po sa Eat Bulaga na parang Eat Bulaga, abay may magandang plano para kay Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Ano nga ba ang posibleng ganap no sa bagong tambalang ito? Sila na nga bang tinuturing na bagong aldab? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about this one dahil trending at pinag-uusapan ngayon, no? Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz nitong June 2026 ay ang muling pagsasama ni na Bimby Aquino at Raisa May Dizon sa Eat Bulaga. Matapos ang maraming taon na hindi magkasama sa telebisyon, ay nagkaroon sila ng reunion agad na naging viral sa social media at naging sentro ng usapan ng mga tagahanga. Ang simpleng pagkikita ng dalawang dating child star ay nauwi sa iba't ibang haka-haka, kabilang ang posibilidad na sila umano ang maging susunod na malaking tambalan ng noontime television na ikinukumpara pa ng ilan sa dating phenomenal aldab. Ayon sa mga ulat, naging espesyal na panauhin si Bimby sa Eat Bulaga kung saan binigyan siya ng sorpresa o binigyan niya ng sorpresa si Raisa May sa pagdiriwang ng kaarawan nito. Makikita sa programa ang kanilang natural na samahan, biruan at pagiging komportable sa isa't isa. Marami ang nagsabing tila walang nagbago sa kanilang pagkakaibigan kahit matagal na silang hindi nagkita. Ang naging eksena ay agad na umani ng reaksyon mula sa mga manonood sa social media at maraming netizen ang nagpahayag ng kilig at saya habang pinapanood ang kanilang muling pagtatagpo. Maging ang ilang entertainment writers ay nagsimulang magtanong kung posible bang sila ang susunod na tambalang susubaybayan ng publiko. Bago pa man maging usap-usapan ngayon, parehong kilalang kilala sa publiko sina Bimby at Raisa May. Si Raisa May Dizon ay sumikat matapos manalo sa Little Miss Philippines noong 2012 at mula noon ay naging isa siya sa mga pinaka-popular na child star ng kanyang henerasyon. Naging bahagi siya ng Eat Bulaga at iba't ibang programa sa telebisyon. Samantalang si Bimby Aquino Yap naman ay unang nakilala bilang anak kinina Chris Aquino at James Yap. Lumaki siya sa mata ng publiko at naging bahagi rin ng ilang pelikula at commercials noong bata pa siya. So dahil sa kanyang personalidad at pagiging articulate, marami ang matagal nang naniniwala na may potensyal siyang sundan ang yapak ng kanyang ina sa industriya ng entertainment. Noong mga bata pa sila, nagkaroon na sila ng pagkakataong magkasama sa ilang proyekto at palabas. Dahil dito, hindi na bago sa mga manonood ng kanilang chemistry. Gayunpaman habang lumalaki sila ay nagkakaroon din ng kanya-kanyang landas sa buhay. Kaya hindi na gaanong nakikita ang kanilang samahan sa telebisyon. So, sa kanilang reunion sa Eat Bulaga, makikita pareho ng matured sila Bimby at Raisa May. Hindi na sila ang batang dating nakikita sa publiko. Gayunpaman, nananatili ang kanilang pagiging natural kapag magkasama. At isa sa pinakanagustuhan ng mga manonood ay ang pagiging gentleman ni Bimby. Napansin ng marami ang kanyang maayos sa pakikitungo kay Raisa May, pati ang kanyang mga biro at pagpapakita ng respeto. Marami ang nagsasabing makikita ang impluwensya ng pagpapalaki sa kanya ng kanyang pamilya. Bukod dito, nagkaroon din ng ilang nakakatuwang palitan ng biro sa pagitan nila na nagdulot ng kilig sa audience. Hindi man ito seryosong romantikong usapan, sapat ito upang muling buhayin ang interes ng mga manonood sa kanilang tambalan.
So dahil dito, hindi rin may iwasan na ikumpara sila sa Aldab. Hindi may iwasan ng paghahambing sa Aldab dahil dito ang isa sa pinakamalaking television phenomena sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Noong 2015, sina Alden Richards at Maine Mendoza ay naging sentro ng pambansang pagkahumaling sa pamamagitan ng kalye-serye ng Itbulaga. Ang kanilang tambalan ay nagtakda ng mga records sa social media television ratings at maraming Filipino ang araw-araw na sumusubaybay sa kanyang kwento. So dahil dito, tuwing may bagong tambalan na nagpapakita ng natural na chemistry, agad itong ikinukumpara sa Aldab. Sa kaso naman ni Bimbi at Raisa May, ang pagkakapareho ay nasa pagiging natural at hindi pilit na kanilang samahan. Pareho silang lumaki sa harap ng publiko at may malalim na pamilyaridad sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit maraming netizen ang nagsasabing may potential siyang maging isang matagumpay na tandem. Kasi nga naman nung pinanood natin sila, 'di ba? Talagang grabe tong si Bimbi, grabe yung naging trending sila kasi nakakagulat lang yung mga kinilos ni Bimbi at the same time maging si Miss Raisa May ay hindi rin makapagsalita kasi talagang kuwang-kuwa niya yung audience, 'di ba? So, ang tanong naman ng ilan, syempre meron din naman mga magre-react dyan, diba? So, tama bang ihalin tulad kaagad sila sa Aldab? Bagamat nakakatuwang isipin ang posibilidad ng isang bagong tambalan, mahalagang maging maingat sa paghahambing. Ang Aldab ay produkto ng isang natatanging panahon sa Philippine television. Nagkataon ang maraming elemento, tamang timing, tamang konsepto at tamang personalidad ng mga artistang sangkot. Hindi madaling ulitin ang ganong uri ng tagumpay. Sa katunayan, maraming tambalan na rin ang ipinakilala matapos ang Aldab, ngunit kakaunti lamang ang nakalapit sa lawak ng impluwensya nito. So dahil dito, maaaring mas makabubuti na hayaang umusbong ng natural ang samahan ni Bimbi at Raisa May sa halip na agad silang lagyan ng mabibigat na inaasahan. At isa sa pinakamalaking usapan matapos ang kanyang guest appearance ay ang posibilidad na pumasok si Bimbi sa mundo ng hosting. Maraming manonood ang nakapansin sa kanyang kumpiyansa sa harap ng kamera. Malinaw siyang magsalita, malinaw mag-isip at marunong sumabay sa mga biruan ng mga host. Ito ang ilan sa mga katangiang nagpasikat noon kay Miss Kris Aquino bilang television personality. Kung tutuusin, hindi nakakagulat kung sakaling pasukin nila ang larangan ng hosting sa mga susunod na taon kasi nga lumaki siya sa isang pamilyang sanay sa media at politika. Bata pa lamang ay nakikita na siya ng publiko sa telebisyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na iba ang pagiging anak ng isang sikat na personalidad at iba rin ang paggawa ng sariling pangalan sa industriya. Kung nais si Bimbi na magkaroon ng pangmatagalang karera, kailangan niyang patunayan ang kanyang sariling kakayahan. Kumbaga, hindi po siya mag-a-appear sa showbiz because he was a son of Miss Kris Aquino. Gusto po ng publiko na parang gumawa siya ng sarili niyang pangalan. Hindi yung nakakabit siya sa pangalan ng kanyang ina. Kaya naman dahil po dito ay isa sa mga nakikita na plano po ng Itbulaga para kay Mr. Bimbi Aquino at dito po kay Raisa May na magkakaroon po sila ng segment dito po sa Itbulaga na parang nasa kalsada. Ewan ko lang kung papayag si Miss Kris Aquino na si Bimbi ay magpapaaraw, 'di ba? Kasi kasama niya si Jose Manalo, siyang jowa Pao, 'di ba? Kung saan meron silang sugod bahay. So yun yung ilan sa mga binanggit ni Bossing, Samantalang kapansin-pansin din ang pag-unlad ni Raisa May bilang host. Mula sa pagiging Little Miss Philippines winner, nagawa niyang manatiling relevant sa industriya sa loob ng mahigit isang dekada. Hindi ito madaling makamit lalo na para sa isang child star. Maraming child actors ang nahihirapang mag-transition sa adult roles o hosting duties. Ngunit sa kaso ni Raisa May, matagumpay niyang napanatili ang kanyang koneksyon sa mga manonood. Ang kanyang pagiging natural, masayahin at relatable ay ilan sa mga dahilan kung bakit nananatili siyang mahalaga sa Itbulaga.
Kapansin-pansin ng karamihan ng reaksyon ng publiko ay positibo. Maraming netizen ang nagsabing nakakatuwang makita ang dalawang personalidad na dati nilang pinapanood bilang mga bata na ngayon ay mga kabataang may sariling personalidad at direksyon sa buhay. Mailan din nagsabi na talagang tila may kilig factor ang kanilang samahan. Gayunpaman, mayroon din namang naniniwalang mas mabuting manatili muna silang magkaibigan at huwag agad lagyan ng romantikong kahulugan ang kanilang interaction. Ito ay isang makatawirang pananaw sapagkat hindi lahat ng magandang chemistry kailangan mauwi agad sa love team, 'di ba? So hindi rin may kakailan na malaking tulong sa programa ang naging viral na reunion. Sa panahon kung saan matindi ang kompetisyon sa noontime television at social media, mahalagang magkaroon ng mga segment na personalidad na nakakapukaw sa interes ng publiko. Ang paglitaw ni Bimbi ay nagbigay ng bagong energy sa programa. Aminin natin yan, maraming manonood ang naging interesado muli sa